Magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, ito pong experiment natin doon sa Bigoraha. So kung natatandaan nyo, itong Bigoraha na ito, na-content ko na ito, yung may title na Bigoraha at Pagkukulob, kung saan test natin yung palay na nilagyan ng Bigoraha. Tapos ikinulob natin at nakita nga doon na napakaganda ng ugat nung palay na nilagyan ng Bigoraha. So ito po yun. Ang ginawa natin, itinanim natin yung palay na may Bigoraha. Kaya ito po yung lalagyan, yung patis. Ayan. So ito naman yung untreated. Itong kulay dilaw na ito. So ito may palay din pero hindi po ito na lagyan ng Bigoraha. So yung natural na lang ito, walang nilagay, so walang treatment po dito. At nun nga po, sinubaybayan natin yun, ganito po ang itsura nito pong unang pagkakatanim. So ito yung untreated, itong nasa kaliwa, at yung treated with Bigoraha naman, itong nasa kanan po. So ganyan yan. So binuklat natin para ipakita sa inyo na ganyan ang itsura. Yung may pula, yan po yung lagayan ng pati. So dyan po nakatanim yung may Bigoraha. At napansin natin ilang linggo pa lamang, parang mga isang linggo pa lamang yan, medyo umangat na ng konti ang treated ng may Bigoraha. At yun naman pong wala, ay halos hindi pa rin siya tumataas yung palay. Yan, so sabi ko nga, obserbahan ko lang yan ng mga isang buwan. Kaya lang medyo siyempre naging busy rin tayo. Pinabaya-bayaan na lang natin lumaki. So, ganyan po, habang lumalaki, medyo dinodocument natin, pinipicturean natin. At yun nga, naiwan na yung regular na palay na hindi nilagyan ng Bigoraha. So, ganyan. So, dun sa 30 dot, ayan na, halos hindi mo na makita yung untreated, Halos hindi pa rin siya lumalaki. Pero yung isa, napakataas na yung treated ng Bigoraha. At yan, so yan, napabunga po natin mga kasama. Ang mapapansin nyo, yung isa, yung may lagay na Bigoraha, lumabas yung uhay. Itong isa naman, nagsuwi lang. Ayan, at ito po yung pinakadulo. Yung may Bigoraha na hinog na, samantalang ito namang wala, o yung regular na pagpapatubo ni farmer, hindi po lumabas ng ganun yung uhay. Ang tawag nga natin dyan ay supot. Ayan, so mga ganun po So mamaya ko ipapakita ko sa inyo yung video po. Ayan, so ito po yung close up. Nilagyan ko lang ng sa likod para ma-highlight natin, makita natin yung diferensya nung dalawang palay. Yan, so nilagyan ko ng takip sa likod siya para makita. So yan po, same day na itinanim natin pero napakalaki ng diferensya. Okay, so tingnan po natin, pag-aralan nating maigi yung nangyari. So una, ito yung tinaniman natin, yung kulay dilaw, ito po ay untreated. Wala po tayong nilagay na kahit ano dyan. So ito namang isa, ito po yung may treatment ng Bigoraha. So mapapansin nyo, meron pa ring mga pailan-ilan na mga suwi na lumabas. So kahit yung isang itinanim natin suwi, hindi na lang din nagtuloy, pero meron pa rin. So ito namang isa, dati ang daming suwi nito pero nalanta na rin. So mapapansin nyo dito sa treated ng Bigoraha, mas malaki yung katawan niya, so buo yung pagkakabilog. So dito wala po tayong nilagay na kahit na anong abono, kung hindi yung biofertilizer lang o yung microbial inoculant na Bigoraha. So yun po ang nangyari. So mapapansin nyo, itong may Bigoraha, meron pa rin may bunga pa rin yung isang napatanim. So ganyan po ang itsura ng katawan. So yung talaga ang palay kapag hindi niya na kayang pabungahin ang kanilang
ang kanilang mga suwi, talaga pong pinapatay na rin po nila. So yan po. So mapapansin din natin na yung dahon ng treated ng Bigoraha is mas mahaba, lalo na po itong plug lip. So kung mapapansin nyo yung plug lip, buong buo, mas mahaba kumpara dito ho sa isa. Ayan po mga kasama, no. Ayan, so nakita po natin. At pagdating naman po dyan sa uhay, ito po mapapansin nyo sa untreated, kulay green pa rin siya. Siyempre, huli ho siyang huli siyang nakalaki. Tapos mapapansin nyo talaga hindi fully exerted o hindi lumabas po yung buong uhay ng palay dito po sa walang Bigoraha. So affected na po agad. Kung tayo nagtanim, affected na agad ang ani natin yan. So dito naman sa isa na may Bigoraha, mapapansin nyo, haba talaga ng plug lip tapos fully exerted. Ibig sabihin, yung uhay, nakalabas lahat, hinug lahat ang mga butil. So yan po ang napansin ko dito sa may Bigoraha, no. So masasabi natin na iba-iba pa rin yung paglalagay ng mga microorganism na yan, na isang klase ng mycorrhiza o fungus. Ayan, oh. So ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya fully exerted. Ayan, no. Nakauhay na siya, nakalabas yung uhay. May uhay pero hindi nakalabas lahat doon sa plug lip. So dapat kasi yan nakalabas. So yun po. So isang dahilan siguro dyan. So ang isang dahilan dyan, dahil yung environmental factor, halimbawa kulang na sa sustansya yung palay natin, so hindi na siya lalabas. So ganun siya, Ayan, so pinapakita ko dito yung haba naman o yung pagkakaiba nung dalawa talaga. Ayan, so ibig sabihin kung i-relate natin yan sa mga palaya natin, baka kaya hindi natin nakakamit yung average yield o yung maximum yield ng mga palay natin dahil may mga nawawala na mga sabi nga natin, mga organismo na kailangan nandun pala sa lupa. So katulad po niyan, napapansin ko rin kasi sa mga panahon ngayon, hindi na ganun katalab yung mga granular fertilizer. So mabilis maalis yung bisa nila, no. So kaya siguro ang government ibinabalik na rin yung mga microorganism sa lupa, katulad ng mga bacteria, mga fungus, yung mga kaibigan na yan, na good bacteria and fungus. Yan. Kaya dun sa mga FDB, nandiyan yung mga iba't ibang klase ng bacteria and fungus na ipinamimigay nila. Ang tawag natin dyan is yung soil biofertilizer o yung microbial inoculant. So yan po yung naobserbahan natin. So sabi nga, tatanim ka na rin lang, medyo alagaan na rin natin. So yun po yung resulta ng trial na ginawa ko po, na itinanim dito sa paso. So paano nga ba gamitin itong Bigoraha na ito, na isang klase ng mycorrhizal fungi o fungus? So ito po ginagamit 0 to 7 days makalipat o makasabog tanim. So ganun lang po ang paggamit niyan. 0 to 7 days makalipat o makasabog tanim, 62.5 grams per knapsack sprayer i-spray sa palayan po natin. So para po kumalat yung mga mycorrhizal fungus sa atin pong palayan.
At sabi nga, ito'y makakatulong para makadagdag o makapagbigay pa ng mas maraming sustansya sa ating mga palay, dahil yung ugat ng palay natin, kapag kumapit na yung mycorrhizal fungi, nagiging extension po ito ng kanilang source ng pagkuha ng sustansya doon sa ugat po ng palay. Kaya aprobado po pala ito. So, nakita naman natin doon sa simpleng trial po na ginawa po natin, na umabot po ng 4 na buwan na nakatali lang ito sa bakod ng harapan ng bahay ni Kuya Harvest. Ayan po, at kung nagustuhan niyo po ang video na to, pa-like, share, and subscribe na rin po.